Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan. Good morning! Good morning! Asan ang tugtog ni Antemano? Ito na ako, meron Hindi ako. ko naririnig. Ito na naman tayo. So, medyo wala eh. Ayos, medyo risgo. Ako muna sasayo mag-isa. Sige, magsayaw ka muna ni Isa. Kahit wala ang tugtugin, kayang-kaya mo yan, Robert. Good morning! Good morning. Ang dami nating dapat talakay ngayong araw na ito. At dapat wala tayong ibang tutungpa, no? Pupuntahan. Kundi ang medyo talaga namang nagpuyat at tumutok talaga doon kahapon. Siyempre pa walang iba yan kundi ang aking kapartner ngayon dito sa tandem. Nasaan si ako? Robert. Oo. Nanaginip ba ako? Yun, di ba? Hindi mo na alam kung nasaan ka na, anong petsa na, ganyan. Ay, pero meron pa pala tayo muna spill. Oo nga pala. Magandang umaga mga kapamilya. Samahan nyo kami tuwing umaga sa programang Overload sa Takalakayan. Bawal ang sabaw, pero pwedeng sumawsaw. Ako po si Doris Bigornia. At mga balitang Antemano ihahatid namin sa inyo. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Mga isyong dapat himayin, mga balitang dapat busisiin. Ako naman si Radyo Patrol Robert Mano Antemano at kami ang Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan. Good morning! Nagulat ka ba may nangyari na sa Senado? Oo, pero nagulat at the same time lalong naguluhan. Parang mas maraming mga tanong na imbes sa mga sagotan na hinihintay ko, lalong dumami yung tanong, bakit nagkaganon? Oo, tsaka kahapon sa Senado, partner, mula umaga, daig pa namin yung mga nagmamarathon. Talaga? Takbo rito, takbo ron. Senator 1 to Senator 2 to Senator 3. Aligaga Oo, talaga. lahat. Oo. Hanggang nagsesyon, hanggang matapos. So ano na pala natin? Ayun, nanumpa. Walay. Walay. Ano ba ibig sabihin nun? Paliwanag mo naman sa amin. Sige, nanumpa. Kasi sinasabi, paulit-ulit sinasabi ni Alvin, hindi pa yan ang, kumbaga, ay hudyat na sige na, magkakatrial na. Kasi sabi niya, nanumpa pa lang si Chis Escudero. Correct. As presiding officer. Correct. Explain. I need an explanation. Eh, di ba, partner? Example na lang natin. Nung midterm elections, nagkaroon ng halalan. Correct. May mga nanalo. Ang start ng tungkulin nila, June 30 pa. Tama. Pero nanumpa na sila. Hindi ba? May mga nanumpa na sa correct. iba-iba. Meron na sa kapitan, meron kay Tama. Chief Justice, meron kung kani-kanino. Nanumpa na sila. Pero hindi ibig sabihin, start na ng trabaho nila. Hindi pa sila Oo, hindi pa sila mag-a-assume ng kanilang tungkulin. So yun. Ganon yung, ganon siya. Kagabi sumasakit ang ulo ko ng kakaintindi. Oo, tapos ang mga senador naman Mamayang hapon. 4 p.m. Ganon din yun. Parang kagaya nung naghalalan. Manunumpa sila, pero hindi pa mag-start yung kanilang tungkulin. Oo, kasi ang gusto nila sa 11 pa. Okay. Yung Wednesday. So yung nirarat-rat ng ibang mga kababayan natin na dapat magsimula na kayo, hindi na tupad yun, hindi nangyari yun. Kumbaga nagkaroon lang tayo ng humakbang lang ng isang hakbang. At least may isang hakbang. Ayun ang naman, Oo. totoo din. Hindi yung kaang-kaang at hindi pa upo-upo. Eh kasi 'di ba partner, kahapon nag-usap tayo, sabi natin, ang dami mga statement, ang dami sinasabi, pero wala tumatayo sa floor para sabi mag-convene na tayo. Pero yesterday nangyari 'yon. Ayan, at least Narinig ka ata. Yun. Sabi Nagalit. si Doris kasi inip na. Masyadong mayaw-yaw, ang daming ebas. Eto pagbibigyan ko na sabi. Kaya si Senator Coco Pimentel at si Senator Risa Ontiveros, sila talaga yung initially nag-urge. Ang hiningi nila doon initially partner, mag-convene na talaga as impeachment court. Oo. Eh, pero syempre. nung tumayo naman si Joel Villanueva, ang kanyang motion, Mr. Senate President, I move. I
Ay, hindi pala siya yun. Sorry. Hindi pala siya yun. Anong tawag doon? Manifestation na ginawa niya nila, ay banumpa na. Hindi pa yung, alika na, magsimula na tayo. Oo. Kasi medyo binabantayan nila na dapat daw nasusunod yung tamang proseso. Baka mag-start na agad, hindi pa nanunumpa. Mag-start na agad, hindi pa na-refer. So dalawa yung nangyari kahapon, partner. Nanumpa na siya as a presiding officer, si Senate President Chis Escudero. At yung verified impeachment complaint na i-refer na sa Committee on Rules. Okay. Ano ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun na i-refer? Oo. Hindi ba talaga namang nasa kanila na yan? Oo, nasa kanila na. Pero nasa Senado as a whole. Pero kahapon, i-refer sa Committee on Rules. Ibig sabihin, pag nasa Committee on Rules kasi yan, partner, sila yung gagawa ng schedule, sila yung mga in charge sa admin matters para ilatag. Eto na, isalang na natin to. Ito na yung ipila natin. Kailan yung babasahin yung, ito, inaakusahan namin si VP Sara ng ganire. Kailan yan? Wednesday yan. Wednesday. Kung masusunod. Kasi mamaya malalaman natin, partner, after manumpa ng mga senator judges, panigurado may magbumotion naman yan. So kung magmotion sila na, hindi, simulan natin ng Wednesday. Pwede. Kaso, di ba, doon sa kabilang panig, yung grupo ng mga Duterte senators, supporters, sabi na natin, kasi kahapon sinabi naman talaga nila yan. Kahit sabi ni Senator Robin Padilla, di ba, kahit sinugin mo siya, mangangamoy Duterte siya, sabi niya doon sa interview namin. Nag-file siya ng resolution para ibasura din yung impeachment complaint. Ito naka-file na, yung resolution kahapon ng hapon. So ano ang next na hihintayin natin bukod dun sa panunumpa mamayang hapon? Kailan talaga, kumbaga, syempre lahat tayo, ang gusto lang naman natin talaga makita yung most exciting part. Yan, diba? So parating na pa tayo doon, kailan na talaga yung bakbakan o ang tawag doon, yung tagisan ng kanilang mga kaalaman sa batas? Hindi pa natin masabi. Depende sa isasagot, depende sa imomosyon nila mamaya. Kasi ang sinasabi ni Senate President kasi, partner, kahit matapos sila ng session nila on Wednesday, mag-adjourn sila, di ba? Pero dahil nga impeachment court sila, tuloy-tuloy pwede sila. Tuloy na. Ng Friday, Saturday, Sunday, kung gusto ng lahat, pwede sila. Okay. Until June 30 nga lang. Yun lang. Oo, kasi beyond June 30, wala nang prosecutor. Tapos na sila eh. Sino magpo-prosecute? So pagka tapos na sila, yung panibagong 12 na papasok, paano yun? Babalik sila sa Kongreso para sila, hindi ko alam paano nga ba yun, transmit na naman. O baka mukhang susulat ulit sila sa impeachment court na ito yung bagong set ng prosecutors. Ganon, di ba? At syempre yung mga bagong senators na papasok, sila yung manunumpa ulit yun bilang senator judges kasi mapapalitan na yung nag-graduate. Edi parang back to square one tayo? Ganun ba yun? So habang iniisip natin yan, kung ano ba talaga, although continuing yan, baka yung mga naunang hearings, pwede nilang basahin parang sa court. Di ba kapag magpapalit ka ng judge, babasahin. Pero tuloy yung hearing. Kung papayag yung 20th Congress, itutuloy namin, baka kasi sabihin, partner, hindi yan pwede tumawid sa amin. Bahala na kayo 19th Congress. Diyos ko, ang hirap, ang tagal-tagal nga magmotion lang para sabihin na manumpa. Ilang oras, 5 oras. Paano pa kaya? Ay, nako. Paano? Oras po natin, 8:16. Bago pa po kami magbilang na kung ano-ano pa ng partner ko dito. Abay, partner, alamin muna natin yung report ng ating Radyo Patrol. Nangunguna si Radyo Patrol, Christian Yosores. Abay, Christian, magbalita ka na. Go! Magandang umaga, Tandem. Formal lang inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang nominasyon ng ilang bagong talagang opisyal ng gobyerno. Batay sa anunsyo ng CA na may petsang June 9, may basbas na ng Pangulo ang nominasyon ni BFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs. Gayon din ni Deputy Head of Post at Philippine Consul General in Belgium, Pablito Mendoza, bilang Philippine Ambassador to Denmark. Wala pang itinakdang petsa ang pagsalang nila Lazaro at Mendoza sa CA pero maaaring magsubite ng impormasyon, written report o sinumpaan o notaryadong reklamo o pagtutol sa kanilang nominasyon sa tanggapan ng CA Secretariat sa Pasay City. Kamakailan ang sumalang rin at lumusot sa CA confirmation si Transportation Secretary Vince Dizon habang nautlot ang kumpirmasyon kina DICT Secretary Henry Aguda at Communications Secretary J. Ruiz dahil sa kulang ng oras ng komisyon. Samantala nakatakdang dumalo